All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang inyong tokmol na nagmamagaling, no? At nagmamarunong na Vice Presidente doon po ngayon namamahala sa the Netherlands, no? Nandun po siya palagi, doon na yata ang kanyang base, kaya nga po Overseas Vice President. Yang inyong tokmol na pusit na si Sara Duterte Carpio. Kasi meron na naman po siyang sinabi na nagmamarunong, nagmamagaling, wala namang alam yang babae na yan, no? Tungkol po dito sa gagawing investigasyon ng ehekutibo tungkol po dito sa floodgate fiasco ng DPWH. At siya naman po ay binutata ng ating pambato na PCO USEC officer at Palace Press Officer na walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan yung sinabi ng inyong nagmamagaling na Overseas Vice President na si Tokmol Sara Pusit Duterte Carpio. Yan po yung sa quote card ng Global Daily Mirror. Sabi dyan, too little, too late yang administrasyon. Whether it's too late, it's too early o katamtaman lang para sa aking opinion, basta't masusolusyonan ang isang problema. There is no such thing as too little or too late, basta malusolusyonan ng tama ang problema o mga problema na magbibigay po ng hustisya sa mga naagrabyado, magbibigay katarungan sa mga ginawang mali, no? At pagtatama sa mga katarantaduhan, lalong-lalo na ng mga politikong magnanakaw na katulad niya, nakatulad, no, kasabwatan ni Sara Tokmol Pusit Duterte. Okay? Magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay meron silang palabas na malaking investigasyon sa flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman sila sigurong niluluto behind the scene. Yun naman pala, tamang duda ka lang naman pala eh. No, hanggang ganyan lang naman ang kaya mo eh. Tamang duda. Pero sa administrasyon, hindi ka duda-duda ang ginagawa. Tama lamang po ito, no? Ito siguro yung ilang taon na pinag-aralan. Inobserbahan, dumaan sa tamang proseso ng pag-iimbestiga at pag-aaral. Yan po yan, kaya lumabas na ito, no? At ang taong bayan, no, yan na, narinig na yung mga sigaw ng taong bayan na inipit nyo yung impeachment o ngayon, ayaw nyo sa impeachment case, ayaw nyang ipalabas kung paano niya ninakaw, ginastos ang kanyang nakaw na pera. Ngayon, pumunta tayo sa next problema. Eto, yung mga tao kada umuulan, whether may bagyo o wala, laging binabaha. Bakit? O ayun, ano ang nakita? Punong-puno ng katiwalian. Di po ba? Kaya siya tamang duda lang. Duda lang siya eh. Yun lang ang kaya niya. Yun lang ang kaya niyang kanyang kaisipan. Pero ang administrasyong Marcos hindi po nagdududa. Talagang inimbestigahan. Kung nagdududa man, ginampanan yung pagdududa, inaksyonan, iniimbestigahan. Ang investigasyon ng Senado at yung Kamara, iba po yan. Bahala sila dyan. Dito tayo sa ekohetibo. Dahil napupuno na ang ekutibo, bakit tayo uutang ng malaki tapos pala, lokohan lang pala sa mga proyekto. O di ba mas maganda? Di ba Tokmol? Ikaw, kaya mo bang gawin yan? Kaya mo bang magkaroon ng accountability? Di po ba? Kaya mo bang isalang ang pagmumukha mo dyan? Hindi. Ano po ang suggestion niya? Kung talaga daw seryoso ang Pangulo, isang araw lang, tapos na yan, mapinpoint mo na kung sino ang mga yan.
Ang galing po mag-suggest mga kababayan. Bakit hindi ka tumulong para isang araw matapos? Puro ka daldal, puro ka duda, puro ka suggest, wala ka namang ginagawa. Ano ginagawa mo dyan sa Netherlands? Nagpapakasarap ka dyan. Bakit? Kasi umuulan sa Pilipinas eh. Kasi pag nabasa po siya, para po siyang palaka. Lalo siyang mag-iingay. Oo. Siya yung palaka na napakapanghi. Dapat talaga dyan iniihian mo palalo yan. Kasi mukha siyang kulugo. Ang galing magsalita na isang araw lang. Bakit? Nasabi mo ba yan sa tatay mo? Nung panahon na naging presidente ang tatay mo ng 6 na taon na siyang umamin. Sinabi rin ng tatay mo na may mga problema sa DPWH. May mga problema sa flood control project nung panahon niya. May sinabi ka? Di ba sinabi rin nung tatay mo paiimbestigahan niya ang DPWH? Nagsalita ka? Di ba? Hindi. Nagmistula kang tamilmil. Bakit? Sinuhulan ka ng tatay mo eh. Ano po yung panunuhol nung Digong kay Tokmol? Yung kanyang confidential fund na milyon-milyon sa loob ng 6 na taon na ninilbihan bilang presidente si Digong at mayor din noon si Tokmol sa kanilang bayan na Davao City. Tumahimik ka. Bakit? Wala kang sinabi sa tatay mo na, oy, isang araw lang yan. Mapinpoint mo na kung sino yung kurap dyan. O bakit di mo sinabi? Bakit ngayon? Nagmamarunong ka. Di dapat inayos mo muna yung problema ng tatay mo, tumulong ka. E di sana wala nang ganitong problemang kakaharapin ang current administration. Galing-galingan, di ba? Wala namang mapakitang resulta. So nasaan ka? Nagdadakdak ka? Overseas Vice President ka? Diyan ka na lang, hindi ka kailangan, hindi ka kawalan sa bansang Pilipinas. Huwag kang magmagaling, no? Wala kang kwenta. Ano ang sabi diyan ni Yusek Castro sa Tokmol ninyong pusit na Overseas Vice President? Preposterous. Ano ibig sabihin ng preposterous? Sa Tagalog, kalokohan. O, di ba? Nakita nyo paano manloko ang inyong vice presidente? Nakita nyo paano mambola ang inyong vice presidente? Mismong galing sa bunganga ng mga magulang niya. Alam nyo naman ang mga magulang, alam po ang pag-uugali ng mga anak nila. Ako, wala ko ugali ng mga anak ko eh. Diba? Naobserbahan mo eh. Nakikita mo sa galaw at pananalita nila. Si Sara Duterte, anong sabi ng nanay niya? Inamin niya, sabi ng nanay ko, ako ay heartless. Walang puso yan, hindi makakaramdam ng awa itong gago na to. Tingnan ninyo, ang mga anak ni Duterte ay walang mga puso. Bakit? Binabaha yung bayan nila, binabaha ang bansang Pilipinas, nasaan sila? Kung totoong leader sila, may malasakit sila sa kapwa Pilipino daw, di umano nila. Nandun sila sa bansang Pilipinas. Diba? Dinaig pa ni Sara Tokmol Pusit Duterte si Leni Robredo sa pagkalutang. Siya na po ang bagong lutang queen, si Sara Tokmol Duterte. Biruin mo, sasabihin mo, isang araw lang, alam mo na, ano tinira mo na naman dyan sa Netherlands? Anong brand ng tsokolate na naman ang tinira mo? Baliw talaga. Ano sabi ng tatay niya? Ginajaming lang kayo niyan si Inday. So lahat ng sasabihin nitong si Tokmol Duterte, panloloko lang, pangjajaming lang. Feeling niya po, ano siya, yung naglolokohan lang palagi. Parang silang dalawa ni Amy. Oo, mga entitled birat po yan eh. Ayoko sabihin biyats eh, birat po. Mga entitled bilat. Ano sabi ni Castro? Preposterous. Kalokohan sa Tagalog. Manloloko nga eh. Diba? Scammer. Si Overseas Vice President. Scammer po yan. Animal na yan. In-scam tayo niyan. No? Kala natin magaling. Yung pala magnanakaw. Nanguha lang ng pwesto para magnakaw. Tapos ngayon takbo-takbo magmamayabang. Preposterous. Kalokohan. Sa English, yung mga synonyms, ridiculous, nonsense, insane. Ano yung insane? Kabaliwan. Baliw yung nagsasalita eh.
mga kababayan, no? Ano pa sabi ni Attorney Claire, oh? Abante, quote card, hindi alatok hangway. Malacanang sinagot patutsada ni BP Sara sa flood control probe. Ang Pangulong Marcos Jr. hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon, alatok hangway. Nirirespeto ng Pangulo ang due process, nirirespeto ng Pangulo ang human rights. So sa kanya po dumaan ang lahat, sa kanya po dumadaan ang lahat sa proseso. Correct. Tama. Sa madaling salita, due process. Dumaan kayo sa tamang proseso, step by step. Ang mga Duterte, doon po kagad sa ending Kaya hindi alam yung konteksto nung istorya o nung ginagawa nila. Ang gusto nila, patay. Patayin lahat ang Pilipino. Yan po ang goal ng mga Duterte. Patayin ang mga Pilipino kasi hindi po sila mga Pilipino. Mga banyaga po ang mga animal na yan. Walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Kung may pagmamahal sila sa kapwa Pilipino, o di sana, tumulong na sila sa gobyerno sa mga sa baha. Magsalita tungkol sa West Philippine Sea, magsalita at kondinahin ang mga gawain ng mga mandarambong, mga kriminal na mga tsekwa sa bansang Pilipinas. Wala po Bakit? Hindi naman po 100% mga Pilipino yun. Walang alam na due process yang kundi at the end of the barrel of the gun at ilagay ka 6 feet below the ground. Ang gusto nila laging dumanak ang dugo ng Pilipino. Yan po yan kasi hindi po mga Pilipino ang mga hinayupak na yan. Hindi purong mga Pilipino. Okay, so yan po no. At least pumapalag po. Hindi po nananaig, hindi nagwawagi ang bunganga ni Sara Duterte dahil sinosoplak po siya, binabara po siya. No, tama lang po yan na dapat talaga may kumontra sa kanila, lalo na sa kaibigan niya rin na isa ring manloloko, si Amy Marcos Manotoc. Isa ring budulera. Kita nyo kahit paano pinapalagan sila. Si Amy Marcos, panaligan ni Yusek. Kinakailangan to no? Kinakailangan ituwid ang mga sinungaling. Itama yung kasinungalingan. Soplakin ang mga sinungaling. Yan po Kaya tama ito. Preposterous, hindi alatok hangway. Kasi ang alam nitong mga Duterte, pumatay ng tao at magnakaw. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.